Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, ating matanda at saka bata, mga handsome, tall and dark na mga guys dyan, at yung mga itim at mga members ng LGBTQA. Dito naman tayo sa Divination Talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Gusto ko lang pong alalahanin natin na yung tema po natin hindi nagbago. Yung tema po natin ay forgiveness po. Nakuha po sa prayer ni Master Christ na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Ibig sabihin, makakamit lang natin, makakuha lang natin yung forgiveness ng Godhead pag nag-forgive tayo ng ibang tao. Wala na pong ibang way. So, minsan may nakalagay dyan na mga verses sa scripture na maghingi tayong forgiveness sa Godhead. Pero actually, yung ano dyan is maghingi ka ng forgiveness. Magbigay ka ng forgiveness sa mga taong nagkasala sa iyo. Wala na pong ibang way. Kasi yan yung pinaka-solution lang para magkaroon tayo ng peace of mind. Magkakaroon ng reconciliation. Okay. May bago naman po tayong topiko. Ito ay pagmamahal. Okay. Very common. Agape. So, sabi ni Master Christ, nung buhay pa siya, nung kasama niya yung mga disciples, sabi niya, may bagong utos ako. Kasi, bilang mga Christians, yung mga kadalasan sa mga listener natin, mga Christians, ang sabi niya, dahil siya po yung sum total, ibig sabihin, yung katapusan ng mga instruction sa scripture, siya yung parang kumbaga siya yung conclusion. Lahat-lahat, siya na yung summary, yung kabuuan siya na, si Master Christ. So sabi niya, may bago akong utos. Kasi, di ba may 10 Commandments? So may bagong utos si Master Christ. Binigyan niya utos yung mga taong naniniwala na Christian sila. Mahalin nyo yung bawat isa. Kasi sabi niya, para malaman ng lahat, wala na pong exemption, lahat-lahat, na kayo yung mga disipulo ko o yung sumusunod sa akin. Pagtawag mo sa sarili mo naman, Christian, alam mo na yung ibig sabihin ni Master Christ. Sumusunod ka sa Kanya. Ibig sabihin, mahal mo yung bawat isa. Hindi yung kahit na sino, yung nakalagay lang dito is yung mga disciples yan lang po. Kung sino yung gustong sumunod sa yapak ni Master Christ. Disciple, yung mga taong sumusunod kay Master Christ, disciple tawag doon. Mahal niya yung kapwa niya. Okay. Kasi ang pinaka-idea dyan, kung magmahal ka ng mas malalim, bibigyan ka rin ng mas malalim na pagmamahal. Kung hindi, siyempre mawawala din yung pagmamahal sa puso mo. Akala ng iba kasi, yung pagmamahal is feelings yan. Yung feel mo, hindi po. Yung pagmamahal po, hindi po yan, hindi po feelings. Hindi po feelings yung pagmamahal. Ang God is love, hindi po feelings. Ibig sabihin, yung pagmamahal na yan is absolute po. Godhead po yan. So, hindi yon subject. Hindi yan kontrolado ng feelings ng tao. Ganon yan. So, ngayon, dahil hindi siya kontrolado ng tao, ibig sabihin, ang totoong pagmamahalang po ay agape or perfect love. So, sino pwedeng magbigay ng perfect love? Ang tawag natin sa mga taong pwede lang magbigay ng perfect love is sadhu. Sa India po, sadhu ang tawag sa kanila. Sino po yung mga sadhu? Si Master Christ ay isang sadhu. Yung mga guro na tinatawag natin, hindi guro sa school yung mga guro, spiritual master, at saka mga acharya, mga mystic mentor, mga righteous at mga truthful na tao, sila po yung mga sadhu na tinatawag. Sila lang po yung pwedeng magbigay ng agape or perfect love.
itatanim po ng sado sa puso natin. Buksan niya yung third eye natin para makita natin yung spiritual world. Hindi yung mga multo ha, spiritual world po. Kaya nga sa itaas yung third eye. Tapos, ilalagay niya yung seed o butil ng Surat Shabad or sweet melody. Sali niya lang sa melody dyan, sa puso natin. Hanggang sa lumaki yun. So, siya din yung mag-nurture. So, yung comparison ng sado is para sang shepherd. Okay. Wala namang sheep dito. Malamang kambing. Okay. So, ngayon, ito yung, sino yung pwedeng lumapit sa sado? Marami pong sado. Iba-iba po yung sado. Isa sa mga sado si Master Christ. Once na namatay na yung isang sado, may succession yung mga sado. Katulad ng mga apostles, succession yan sila. So, lalabas yung succession na yan. So, ngayon, ganito yan. Sabi ni Master Christ, ang lahat ng binigay sa kanya ng Ama, pupunta sa kanya. So, kung sino yung sado na bagay sa'yo, mag-fit sa practice mo. Siya yung lalapitan mo. Okay. Pwedeng may sado sa Christianity, may sado sa Judaism, righteous ang tawag sa kanila, Baal Shem Tov, may sado sa India na mga guru, may sado sa Islam, Caliph, pero minsan ang iba dyan, mga mga Sufi ang practitioner. Pero hindi naman ibig sabihin pag Sufi ka, guru ka niya. May mga iba dyan. Caliph ang tawag nila. Okay. So ngayon, dahil binigay ka ng kasi hindi walang coincidence po. Kaya nga ang sabi nila, ay alam natin yan, na when the student is ready, the master will appear. Ibig sabihin, pag ready ka na sa totoong agape or perfect love, darating yung isang sado para i-plant niya yung seed sa heart. Pag ready ka na, fertile, ibig sabihin, yung puso mo. Ganun yan. So ngayon, ano yung mangyayari? Yung iba, dahil ready na sila, makikita nila yung kaharian ng Diyos bago sila mamatay yung katawan nila, katawang tao. Yung iba naman, namatay na sila, sa kanila makita yung kingdom ni God. Ganun yun. Makikita nyo yan sa Marcos. Okay. So ngayon, ang message ni Master Christ po ng isang sado is, sinasabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan. Now, ito yung isang clue natin. Mga Mamshi Bessel is red, ating matanda at saka bata, mga handsome tall and dark na guys, maitim din, at sa mga members ng LGBTQA. Peace po, nagkakaroon po ng kapayapaan yung isang tao. Pag hindi mo po naramdaman yung peace na totoo, problema mo na yon. Pinramis yon ni Master Christ dahil na-overcome niya yung world. Na-master niya yung lahat ng test niya, pagsubok. So, dyan yan makikita. Napasahan mo lahat ng pagsubok. So, ngayon, i-promise niya sa'yo na magkakaroon ka rin ng kapayapaan. So, ano ibig sabihin ng mundo na to, the world na to? Ibig sabihin, yung illusion. Hindi si illusion to na kilala natin sa Facebook, illusion yung existence. Ibig sabihin, walang katotohanan po. Ibig sabihin, andyan yan, as of now, maya-maya, mawala yan. May katapusan. Yun yung illusion, ibig sabihin. Yung pait, yung sakit, yung kalungkutan, alam mo yung temporary lang. Kahit na yung kapangyarihan at saka yung katanyagan mo, temporary lang. So, na-overcome yan ni Master Christ. So, ito ngayon yung sinasabi ni Master Christ na kailangan natin tandaan. Kung tinatawag mo yung sarili mong Christian o tinatawag mo yung sarili mo na disciple ng isang sado, kahit sinong sado,
equally applicable itong sinasabi ni Master Christ sa lahat ng sado. Kung sino man yung nagmamahal sa akin, susundin niya yung mga sinasabi ko at mamahalin siya ng Ama. Okay, Ama, siyempre, Ama yung Godhead. So, ibig sabihin, kung totoo kang Christian o totoo kang disciple ng Master, wala kang i-violate, wala kang ibabaliwala sa sinasabi niya. Lahat ng sinasabi niya, parang ginto yan sa'yo, iingatan mo. Parang alahas or something na kahit hindi mamahalin, memorable, na may sentimental value, yung sinasabi nila. So, yun, ganun yun. Kung mahal mo ako, susundin mo yung sinasabi ko. Ay, may mga ibang tao dyan. Yung pagkaintindi nila ng mahal, sila yung susundin. Okay. So, pag sinabi nila na mahal nila yung si Chris, si Master Christ, sila pa yung susundin ni Master Christ. Iinom ka dyan, tigas yung ulo mo, ang dami mong kalukuhan, kabalbalan, katarantaduhan. Tapos sabi mo, mahal kita, Lord. Ganun minsan yung ugali ng iba. So, ngayon, kung totoo mo siyang mahal, si Master Christ, ito yung sinasabi dito. Ngayon, kaibigan ka na niya. Ano ibig sabihin ng kaibigan? Friends. Okay, so kung gusto mo makipagrelasyon sa isang tao, makikipag-friends ka, di ba? Or magiging partner mo yun sa buong buhay mo. So, pwede rin maki-friends ka lang or friends with benefits. Makikirelasyon ka. Pero pag ikaw, child ka pa, bata ka pa, son ka pa or daughter, bata ka pa, may gatas ka pa sa labi. So, hindi ka pa pwede sa friends. Pwede ka lang sa benefits. So, pwede kang maggatas, lahat ng klaseng gatas, pag benefits lang muna yung focus mo. Pwede kang maggatas sa umaga, pwede kang maggatas bago matulog, gatas ka lang ng gatas, benefits lang yun sa'yo, hindi pa friends. Wala pang friendship doon. Kasi ang sabi ni Master Christ, kung friendship daw, lahat ng sinasabi niya, susundin natin. So, yung sado, pag lumapit ka sa isang sado, wala siyang instruction, wala siyang sasabihin na hindi mo susundin. Yun yung doon, mahilig pa naman tayo sa human rights. May karapatan tayong pang tao, di ba? Mahirap nang maabuso. Pero hindi natin naintindihan yung ibig sabihin ng friendship. Kasi yung friendship, pagmamahal yun. Hindi pwedeng walang rights yung iniisip mo, tapos isasabay mo siya sa pagmamahal. Hindi po. Pag pagmamahal po, hindi mo iniisip yung rights mo, yung karapatan mo. Kasi pagmamahal nagkokontrol. Hindi right and wrong yung focus mo. Kaya nga yung iba, nagkasira-sira yung family nila. Kasi yung focus nila, tama at saka mali, karapatan. Yung hindi na naintindihan yung ibig sabihin ng pagmamahal. Wala pa silang agape. Wala silang surat shabad or sweet melody. Sa alin nyo na si melody. So, yun yung sinasabi niya. Pagmamahal. Kasi walang pagmamahal Saka sa totoo lang, hindi talaga natin naintindihan yung tinatawag na pagmamahal. Para lang sa atin, yung pagmamahal, napaka-cheap, napaka-mura. So, pag sinabi mong mahal mo yung isang tao, benefits yung iniisip mo. Walang friendship doon. Walang love. Kasi bago ka papasok sa isang malalim na relasyon, friendship mo na yung dadaanan. So, yung kadalasan sa atin, benefits lang. Walang friendship. In fact, ang dami nating sekreto na hindi alam ng iba. May ganon. Dapat walang secret. So, ito yung sinasabi ni Master Christ. Kung mahal mo yung tatay mo, of course, mahal natin yung tatay natin. At saka yung nanay mo, of course, mahal natin yung nanay natin. Wala na kaya silang kaparehas. O anak mo na lalaki, o anak mo na babae, you are not worthy of me. Hindi ka worth ng pagmamahal ni Master Christ. Hindi ka worth ng pagmamahal ng sadhu. Anong sadhu? Guru Acharya,
mystic mentor, mga righteous truthful na tao. Hindi ka worth yung mga prophet, mga messenger, hindi ka worth sa pagmamahal nila. Tapos, kasi yung kina-require ito is you take up your cross and come after me. Ibig sabihin, kung ano man yung kahirapan na pagdadaanan mo dahil sa pagmamahal at sa pagsunod sa Kanya, yun yung totoong nagmamahal sa Kanya. Sa kay Master Christ o kung sino mang sado. So, yung sinasabi dito, na kung i-save mo yung buhay mo, maano yan? Mawala sa'yo. Pero kung mawala mo yung buhay mo dahil sa pagmamahal kay Master Christ or sa sadhu or sa Guru Acharya or sa mystic mentor mo or sa prophet or sa messenger o kung sino mang righteous na tao, makikita mo pa ito. Kaya hindi ito naintindihan ng iba. Akala nilang friendship is friends with benefits. Benefits na palagi puro na lang gatas. Sarap kayo ng gatas. Okay. Ano kayang brand yung gusto mo? Okay, so ganun yan. So, ang warning ni Master Christ, ganito yan. Mag-ingat po kayo. Kasi ang dami mga false prophet, mga hypocrites at mga wicked na tao. Isa yung kategory nila. Yung mga false prophet, yung ang dami lang pinapromesa sa'yo, yung ina-explain sa'yo, yung mga magagandang future mo. Tapos, yung mga hypocrites at saka yung mga wicked na tao, isa lang yung kategory nila. Makikita mo yan sa Mateo. Pero ano yung result nila? Anong fruit? Lalamig po yung pagmamahal. Ibig sabihin, hindi mangyayari yung agape or perfect love. So, para po sa mga, yung mga mamshi, beshes, ladies, hindi rin dati matanda at bata, handsome, tall, and dark na guys, may 18. Then, at saka mga LGBTQIA. Tandaan nyo po, pagkaharap mo po yung false prophet, yung dami niyang promises sa future sa'yo, yung mga hypocrites at saka mga wicked na tao, tandaan nyo po, pag nakadikit kayo sa mga ganong klaseng tao, kahit ano man yung tawag mo sa kanya, yung Surat Shabad, sweet melody, isa na melody, yung agape or perfect love, hindi po yun mangyayari. Kung may konti ka na nag-start ka, na naramdaman mo yung agape, lalamig po yan. Magiging self-righteous ka, lagi tama yung inisip mo, hindi pagmamahal. Kasi kung pagmamahal yung mag-grow sa'yo, mag-surrender ka sa love. Ang dami po nga akong nakikita dyan. Akala mo napaka-mature nila, napakatalino, pero malamig po sila. Walang love po sa kanila. Walang agape, walang perfect love. Ang tawag sa kanila po, comparison, mga pininturahang yung mga whitewashed na tomb. Yung parang pininturahan ng puti na yung mga mga tomb. Alam mo yung mga libingan, maputi. Tingnan mo malinis, maganda sa labas, pero corruption sa loob. Bakit corruption sa loob? Dahil yung agape po, wala sa puso nila. So kung wala po sa puso mo yung agape, wala yung Surat Shabad o sweet melody, salig yung sa melody. Pag wala yan sa puso nyo, hindi na plant ng sadhu, ng righteous, truthful, mga tao, prophet, messenger, guru, acharya, or mystic mentor, hindi niya po nalagay sa puso nyo yung agape or perfect love. Pasensya na po kayo. Yung kategory niya, kung di kayo false prophet, hypocrite, at saka wicked. Okay. Kung merong pagmamahal sa puso mo at naramdaman mo later on na lumamig, babagsak ka sa kategory ng hypocrite at saka wicked. Ano yung pinaka masarap na pangalan ng mga ganitong klaseng tao? Yung false prophet, hypocrite, saka wicked. Alam niyo kung ano? Antichrist. So, kung gusto niyo malaman kung sino yung Antichrist, i-discover niya lang po kung sino sa mga kilala niyo yung walang agape or perfect love. Member sila ng federasyon ni Antichrist. Kasi yung Christ consciousness is agape po yan, perfect love. So, ang comparison sa kanila ni Master Christ, para silang mga magnanakaw at saka mga robbers.
Ah. Ang purpose nila para mag-steal ng perfect love, para pumatay, para mawala yung perfect love, para mag-destroy ng perfect love. Ganun lang kasimple yung trabaho nila. Pero si Master Christ, once na andyan siya, yung shadow, katulad ni Master Christ, magkakaroon ka ng buhay, fullness ng life. Ibig sabihin, magiging perfect, parang bulaklak kasi yung perfect love. Parang ano yan, open siya. Kaya nga sa Shastra, sa Vedic literatures, ano yan, may 8 petals yung love na tinatawag. At saka isa sa mga relationship exchange ng love na sinasabi sa Vedas, na sinulat din ng mga Rasika Bhaktas, mga perfect lovers, is yung pag-disclose mo, wala kang secret sa isang katulad mo rin na follower ni Master Christ. Wala ka pong tinatago. Lahat po bukas sa'yo. Okay. Pero hindi yan magawa ng ibang tao. Kasi, hindi nila naintindihan tong perfect love na to. So, ano yung sinasabi ni Master Christ? No greater love than this, to give one's life for one's friend. Kung totoo mong friend sila, at saka may agape ka, hindi po mahirap na ibigay mo yung buhay mo para sa kanila. Yung mga friends mo, tingin mo ibibigay nila yung buhay nila sa'yo. Sabi mo, oo. Hindi mo nga alam yung lahat ng secret ng mga friends mo, buhay pa nila. Ano sila, sira? Hindi. Yung perfect love po, part ng relationship sa perfect love, lalo sa friendship, hindi lang benefits, is kilalang kilala mo yung isang tao. Ibig sabihin, wala siyang tinatago sa'yo kahit na konti. Once na ikaw po, Ma'am Shibe, si Kajis na red, ating matanda at kabata, handsome, tall, and dark na guys, yung mga maitim, LGBTQA. Once na yung sinasabi mong kaibigan, o ikaw mismo, may tinatago kapag sikreto sa friends mo, walang friendship yan. Hypocrisy yan. Wickedness. Asosasyon ng mga false prophet. Ang tawag natin dyan, doon sa, is Antichrist po. So, kung maghanap ka ng Antichrist, manalamin ka lang po, makikita mo na yung Antichrist. Kung wala ka pa kung agape or perfect love, hindi pa na-plant yung perfect love sa puso mo. Yung Shurat Sabad or Sweet Melody, sali na sa melody. Kasama ka pa po sa tinatawag nilang Antichrist. Pero, pag na-plant na yung seed na agape sa puso nyo, may chance kayo. Ito yung bakit sinabi ko na wala kang secret. Kasi ito yung sabi ni Master Christ sa mga friends niya. Ito yung sinasabi ni Master Christ. Kayo, mga kaibigan ko, kasi sinabi ko na sa inyo lahat. Sa tingin nyo ba si Master Christ may secret pa? Wala siyang secret. Kaya nga yung mga totoong friends, walang secret yan. Nung nag-appear si Prophet Muhammad nung time niya, walang secret. Si Lord Buddha na nag-appear siya, may secret. Walang secret. Kaya pag sumasama ka sa isang sadhu, ang sadhu, katulad ni Master Christ, mga prophet, messenger, guru, acharya, mystic mentor, wala pong secret yan. Kaya nga hindi ka po pwedeng pumasok, dumaan, o mag-start ng hero's journey mo, may secret ka. Kaya kailangan mo mag-offer ng forgiveness at saka i-confess mo. Kasi walang secret yan. Wala pong apotheosis kung may secret ka pa. Kaya nga si Master Christ, pinakita niya yung way ng hero's journey, ang apotheosis. Wala ka dapat secret. Kasi papasok yung guilt, yung shame, at lahat ng kadiliman sa puso mo.
Papasok yan. So, kailangan maging maingat tayo. Kasi hindi po madali. Kaya nga, pag totoong may friendship at saka may relationship or mag-steady ang tawag yan, gusto mong kayo na lang maging couple kayo, wala pong secret yan. Hindi po benefits yung hinahabol nyo, kundi friendship po. Yan po. Kasi pagmamahal po yan. Yung, kung in case sa mga couple, may nangyayaring coitus dyan. Pero hindi yan coitus na parang katulad sa ordinary na tao. Extension po yan ng agape. Kaya nga dapat may guidance ng sadhu. Kasi magiging materialistic yung magiging benefits yung labas niya, hindi friendship. So ngayon, sabi ni Master Kai sa mga friends niya, na later on, naging considered ng mga kapatid niya or members ng family niya. Ipapadala ko kayo bilang mga tupa sa maraming mga wolves na sinasabi. Ewan ko lang anong wolves. So ngayon, pag makikisama kayo sa mga wolves, which mga antichrist din, kung ikaw may surat sa bad ka or sweet melody, asalin sa melody, may agape or perfect love ka, sabi ni Master Christ, itong sabi niya, maging matalino kayo katulad ng isang ahas, at maging innocent kayo katulad ng mga pating or dove. Bakit ganito? Bakit ganito yung sinabi ni Master Christ? Ano ba yung significance nito? Ganito yan. Yung mga friends ni Master Christ, yung totoong Christian, hindi Christian hindi yan tiyan yung iniisip nila. Yung mga needs nila, ang erotic needs nila, eros. Ang ahas kasi, ito yung nature ng ahas. Nalalaman niya yung kalaban niya by sound vibration. Sound po. Alam naman natin yung surat sa bad is sound po. Chismis po. Yung chismis is agape po. Perfect love. So, yung mga kalaban mo, mga hindi friends ni Master Christ or ng sadhu, malalaman mo sa klase ng vibration, sound na nilalabas nila. So, yung sound vibration nila po, toxic po yan, materialistic, self-centered. Tapos, isa pa po yung ability ng snake po, or serpent. Matalas po yung memory niya pag nakita ka niya. Kaya nga, pag napatay mo yung isang ahas, na member ng family nila o community nila, at nakita ka ng isang ahas, nakita ka niya, nabuhay pa siya, at tiningnan siya ng kapwa niya ahas, ma-retain nila yung memory ng taong pumatay. Tutuklawin ka po ng ibang ahas na parang siya yung kalaban mo, yung napatay na ahas. Ganon po. Yung hearing at saka yung sight nila, matindi po. Yung hearing niya is sa dila niya. Ganon po yan. At saka dalawa yung snake or serpent. Yung isa is yung venomous, may fang, dalawa. Yung may venom siya. Yung isa is katulad ng anaconda, babaliin niya yung buto mo. Ganon po yan yung mga ahas. So yung isa, tutuklawin ka niya, mapoison ka, mamatay ka. Yung isa, pupuluputan ka, parang tali, mababali yung buto mo. Ganon sila. Very stealthy yan sila. So, ganon yung sabi ni Master Christ, maging matalino kayo katulad ng ahas. It's either na yung pag-iisip ng isang tao, mawawala siya dahil sa poison or sa katotohanan na dala mo, or mababali yung foundation niya, buto niya sa lakas mo. Hindi niya papatayin mo siya, hindi ibig sabihin na ganun. Ibig sabihin, napakalakas ng foundation mo, napaka-strong na hindi siya mabubuhay. Yung demonic na pag-iisip niya, yung pagiging antichrist niya, masisira. Ano naman yung mga doves po? Yung doves po, tandaan nyo
yung doves po, yung mga pating, hindi po yan ma-gentle na mga hayop. Very harsh po yung mga doves. Pwede silang magpatayan, magtukaan. Hindi yung forgiving yung mga doves po. Kaya nga may sinasabi tayong pwede mong kunin yung ibang doves gamit yung dove mo, huhulihin niya. So, pero ano yung unique na na ability ng doves po? May homing ability yung doves, yung mga pating. Ibig sabihin, kahit pag alam niya yung bahay niya, kahit dali mo siya sa malayong lugar, uuwi yun sa bahay niya. Homing ability. Kaya nga sila yung ginagamit ng mga messenger dati. Mas magaling pa sila sa modern na messages natin. Hindi sila na-interrupt unless na nabaril sila na lumilipad. Patay. Okay. So, pero may mga homing ability sila. Bakit? Ano ba yung homing ability nila? Bakit sabi ni Master Guys, maging innocent kayo sa dove? Kasi yung mga dove, except na na-scramble yung homing ability nila, may internal compassion, hindi yun maliligaw kahit may bagyo. Alam niya kung saan siya uuwi. So, yung mga friends ni Master Christ, hindi yun natitinag, hindi yun naaapektuhan ng iba. Dahil mga dove sila. Alam nila kung saan sila, alam nila yung direksyon nila. Yung ibang tao, hindi. Pabago-bago. Bago na namang religion, bago na namang fraternity, bago na namang asosasyon. Pabago-bago po. Balimbing yung sabi nila. Hindi po ganon yung mga friends ni Master Christ. Kasi para silang mga ahas na kaya nilang patayin or sirain yung pag-iisip ng iba gamit yung katotohanan. Yung isa naman is hindi mo sila maliligaw sa sinasabi mo kung anong pag nag-iisip mo. Dahil may compass sila, internal compass na kahit may bagyo, kahit hindi nila nakikita yung isang place, hindi ma-recognize yung yung daan. Alam nila kung saan sila pupunta. Katulad din sila ng mga whale. Kahit may bagyo, alam mo sa dagat, wala namang lupa, yan, walang direksyon. Alam nila, mga dolphin, alam nila kung saan sila pupunta. Ganun yan sila. So, yung sinasabi ni Master Christ, serpent at saka dove, hindi yun mabait yung dove, tandaan natin. Para yung mga ahas, very, vicious ang description sa kanila. Kaya nilang pumatay. Gamit yung nila, tuka nila. Ganon din yung ahas. It's either yung fang niya, ngipin niya, o yung katawan niya, kaya niyang pumatay. Pero yung sinasabi ni Master Christ, hindi ka maging kriminal. Kung yung sinasabi niya, maging maingat ka lang. Hindi ka maligaw at kaya mong sirain yung yung alam mo yung niloloko, pinagloloko ka, alam mo yung pinipersuade ka, nilalamangan ka, tinatarantado ka. Alam po yun ng mga friends ni Master Christ. Yung mga rasikabaktas, hindi ka pwedeng magtago sa kanila. Alam nila yung klase ng yung style mo sa relationship, alam nila, pero wala naman silang gagawin sa'yo. Umiingat lang sila, umiiwas sila, o minsan, kung medyo nakakaawa ka na talaga, litong-lito ka na sa mundo mo, bibigyan ka nila ng guidance. Kaya lang minsan may mga tao talagang ang babaw, kahit bigyan sila ng guidance ng sado, or mga rasikabaktas, or mga friends ni Master Christ, wala pa rin silang tiwala. Kaya nga faithless yung generation na sabi niya, yung time niya faithless yung mga tao. Imaginein mo, mas matindi yung pagiging faithless ng mga tao ngayon. So, ganun lang po yan. So, hindi natin maiwasan yan. Kasi, napakababaw kasi ng panahon natin ngayon. So, yan lang po yung natin, hindi na natin pabain. Gusto nating lang yan, pang reminder lang po, na yung friendship po, hindi po pang lang po, yung mga friendship po, hindi po madali yan. Kasi yung totoong friendship, ma-develop lang yan pag may agape or perfect love. Kung wala po, malabo po. Tandaan po natin, hindi po natin mahal si Master Christ or yung Sadhu or Guru, Acharya or Mystic Mentor natin pag wala po tayong seed ng perfect love.
Surat Sabat or Sweet Melody. Yun lang po yung way na mag-succeed tayo, na magkaroon tayo ng friends na totoo. Yung iba dyan, superficial yan. Kasi walang secret yung mga friends. Alam mo si Alexander the Great, bago yung nakangkar yung buong mundo, hindi naman buong mundo, karamihan, is grabe yung trust niya sa mga friends niya. Wala silang secret. Mas may secret pa nga siya sa wife niya kaysa sa mga friends niya. Ganon din si Master Christ. Si Master Christ po, wala siyang secret sa mga disciples niya. Na 12 disciples, mas lalo pa po sa mga disciples niyang babae. Kaya nga si Mary the Great at saka si Mary Magdalene, sila yung keeper ng secrets. Ganun po yan. So, sana po naintindihan natin. Wala pong secret sa friendship. Gusto mo lang po, kung baby ka pa po, may gatas ka pa sa labi, bimpits ka lang muna, gatas-gatas ka lang muna sa umaga at saka sa gabi. Huwag lang muna yung friendship. Pero kung gusto mo yung mature na relationship, yung tatagang man at saka woman, yung marunong magmahal, matuto ka po ng perfect love. Kailangan mo ng guidance. So, maghanap ka po kayo ng kung saan kayo makahanap na magkaroon kayo ng guidance. Okay. So, salamat po sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Medyo konti lang to, pero sana maging beneficial sa inyo. Tagdaan po natin yan sa susunod na talk natin. Maraming haba-haba pa po ito. So, thank you sa time nyo. I hope na sa mabuti lang kayo. At, thank you po.